Magandang araw, ito ang inyong Kuya Paeng at welcome sa Pinoy Art Therapy. Ngayong araw, pag-uusapan natin kung paano mag-drawing ng aso. So, yung aso, ang basic structure niyan ay parang cone, pero yung cone na ito ay putol sa taas, no? So, um, ika-cut natin siya sa taas, no? And then, yung another basic structure na gagamitin natin ay yung sphere, no? So, gaya ng mga lagi nating pinag-uusapan sa umpisa, no? Tinitingnan muna natin yung basic structure or basic form ng idodrawing natin bago natin siya i-drawing, no? So, kasi sa ganung paraan, mas makikita natin kung ano yung mas madaling paraan para ma-drawing siya at pangalawa, saan din babagsak yung shading or yung hatching, no? So, kung yung aso na idodrawing natin ay nakaharap sa kaliwa natin, no? So, pwede nating i-drawing sa sphere na ganito. Tapos, mag-i-indicate tayo ng mga broken lines para masabi na 3/4 ay nakaharap siya sa kaliwa natin, ano? And then yung cone, mag-i-intersect siya doon sa sphere, no? So, ibig sabihin, hindi perfect circle yung may intersect niya, kundi parang oblong na parang bean shape, no? So, indicate natin yung kanyang snout using the cone, ano? Sa dulo ng snout, nandun yung ilong ng aso. At ganito yung form ng ilong ng aso, no? So, para siyang semicircle na mayroong kapal, no? At yung butas ng ilong niya ay tumutuloy sa isang cut, no? So parang hindi buo yung ilong ng aso, meron siyang flap, no? So indicate din natin yung cut na yun sa gilid ng ilong niya. So dahil dito yung cone natin ay nakaharap nga sa kaliwa natin, yung kanyang midline ay hindi mapupunta sa gitna, no? So medyo nasa ano siya, mas maliit yung kaliwang side natin kaysa dun sa kanang side. And then, pwede na nating ilagay yung mga butas ng ilong niya base doon sa kung nasaan yung gitna. So, ibig sabihin, yung butas ng ilong sa may kanan natin, no, ay mas makikita natin, so mas malaki siya kaysa doon sa butas ng ilong sa kaliwa natin. So, nakita natin yung benefit na kapag dinrawing muna natin siya as basic shapes, no? Kasi at least alam natin kung saan ipopwesto yung mga features nung snout or nung mukha ng aso. So halimbawa dito, kung ipe-place na natin yung bibig ng aso, makikita natin na yung gitna ng bibig ay hindi rin mapupunta sa midline, kundi nandoon siya sa medyo left ng kaunti dahil nga nakaharap sa left natin yung aso. So yung bibig ng aso ay hanggang doon sa 3/4 ng, or I mean 2/3 ng kanyang snout. And then pwede na nating indicate yung kanyang baba o yung baba ng kanyang snout. Hanggang doon sa sphere. Tapos medyo 2/3 din ng snout sa taas, no, ay markahan natin yun kasi doon magsisimulang mag-curve pataas yung snout. So yan yung upper portion ng snout, no, ay indicate lang natin ng isang curved line. Tapos kung saan siya mag-intersect doon sa may eye line, doon natin ilalagay yung mata, no? So yung mata ng aso, dahil nasa left side siya, medyo mas maliit siya
kumpara dun sa mata sa right side, no? At ganito yung karaniwang structure ng mata ng aso, no? Mas madilim sa ilalim, no? So, indicate natin yun ng thicker lines. And then, yung kanyang iris ay hindi buong makikita, no? So, kumbaga, semi-circle lang or half lang ng kanyang iris ang makikita natin doon sa taas na bahagi. Tapos maglagay lang tayo ng konting reflection para masabi natin na very reflective yung surface ng mata. So may reflection siya. Yun, dahil nga sa left side natin nakalagay yung mata, at yung aso ay nakaharap sa left side, therefore hindi natin makikita yung buong mata, no? So yung kanang bahagi ng mata ay medyo matatakpan ng snout, tapos medyo nakatilt ng konti yung mata ng aso, hindi siya straight na parallel sa horizon, no? Medyo naka-tilt siya ng konti, depende kung anong side siya nakalagay. So, kung sa right side manggagaling yung ating light source, so magkakaroon ng reflection yung mata sa right side din. At yung mata ng aso ay halos katabi ng kanyang snout, no? So, kaya indicate natin kung nasaan yung snout, no? Gawa lang tayo ng broken lines at doon natin i-place yung kabilang mata. So, kung saan mag-intersect yung broken line na yan mula sa snout papunta doon sa eye line, doon natin ilalagay yung kanang mata ng aso. At dahil kita na natin siya ng buo, so ganito natin siya i-drawing. Naka-tilt lang ng konti. Mas mataas yung kanang bahagi. So okay lang kahit medyo messy pa yung lines natin kasi ito lang naman yung guide pa lang, no. Hindi pa ito yung mga permanent lines or yung line art na ilalagay natin, no. So huwag kayo mag-alala kahit paulit-ulit yung linya, no. Kasi kumbaga pine-place pa lang natin kung saan natin gustong ilagay yung mga lines na yan. So, pwede na rin natin ilagay yung tenga, no? So, usually yung tenga ng aso ay nandun sa gilid ng kanyang mata, no? So, kung nasa gilid ng mata, i-place lang natin using parang mga broken lines at makikita natin na doon natin dapat ilagay yung tenga niya, no? So, depende sa breed ng aso, no? So, ang pinili ko na lang dito na tenga ay yung parang sa corgi na tenga pero mas maliit ng konti, no? So parang yung aso na to parang askal siya lumalabas, no? Or aspin. Kasi kung corgi medyo sobrang laki ng tenga dapat, no? Pero dito dahil nilitan ko lang siya, no? So hindi siya parang corgi, mas mukha siyang aspin, no? So depende. So maghahanap din tayo ng reference depende sa kung anong breed ng aso yung gusto nating i-drawing. So this time, parang ang nagustuhan kong i-drawing ay parang aspin lang muna para lang ma-demonstrate natin.
So, pwede na nating ilagay yung kanyang outline. No? So, yung outline ay kailangan para siyang jagged lines para ma-indicate natin yung fur. So, yun yung texture na ini-indicate natin na hindi smooth yung texture niya, kundi merong mga pointed lines, merong mga putol-putol na lines para masabi natin na merong fur yung aso na dinodrawing natin. So this time, medyo mas committed na yung mga lines natin. No? Mas madiin na siya. At mas malinaw na siya kumpara dun sa mga guide. So naglagay din ako ng parang mga buhok na pointed upwards doon sa taas ng ulo ng ating aso. And then in-indicate ko yung kanyang panga o yung kanyang jawline at yung kanyang leeg. Sa mata, don't forget to indicate the reflection, no? Kasi yan yung nagiging dahilan para magmukhang realistic yung mata ng dinodrawing natin. So we can check kung ano yung nagawa natin, no? At kung mapapansin natin, meron pa siyang mga minor corrections na kailangan gawin, no? Hindi pa maayos yung kanyang proportion. So ang ginawa ko dito, binaliktad ko yung image, o parang yung mirror image, para makita ko kung saan yung mga dapat i-correct sa proportions niya. At napansin ko dito, yung kanyang ilong at saka yung buong snout niya ay medyo tabingi, no? Naka-twist. So therefore, i-correct ko siya. So, buburahin ko siya. Nakita ko rin na medyo manipis yung kanyang leeg. No? So, kinapalan ko ng konti. So, kapag nagdo-drawing tayo, no, magandang technique to, yung mirror image, para makita natin kung saan yung mga proportions na dapat i-correct, lalo na sa mukha ng tao o kaya sa mukha ng mga hayop. Makikita natin using this technique na meron pala tayong mali. No? So pagka ganun, halimbawa pen and ink yung gamit natin or sa pencil, no? Mahalaga na meron tayong salamin habang nagdo-drawing tayo para tingnan lang natin dun sa salamin, itatapat natin sa salamin yung ating drawing para makita natin kung saan siya i-correct, no? Ngayon, yung ibang tao kapag ginagawa nila yon, parang nanghihinayang sila kasi parang na-drawing na nila tapos buburahin pa nila, no? So huwag tayong matakot na magbura sa drawing natin, no? Ano yan, na-drawing nga natin siya eh. So, kaya natin siya i-drawing ulit, no? Don't worry about erasing, no? Ito din yung part na kailangan nating matutunang maigpawan or malagpasan, no? Para ma-improve natin yung sarili natin, no? So, okay lang, burahin yung drawing. Practice lang naman yan, eh. So, paulit-ulit na tayo nagpa-practice. Nagbubura, nagdo-drawing ulit, tapos nagbubura ulit, magdo-drawing ulit. Hindi tayo dapat matakot doon. So ito medyo naituwid ko na yung ilong at saka yung kanyang snout. And then medyo naikapalan ko na rin yung kanyang leeg, no? Alright, so nakita natin medyo mas maayos na yung proportion ng aso ngayon, no? So pag binalik natin siya doon sa kanyang original na orientation, makikita natin mas maayos na siya, mas mukha na siyang aso
compared kanina. So ngayon, iisipin na natin kung saan natin siya i-shade, no? So dahil nga ang structure ng aso ay sphere at saka cone, no? So kung paano natin typically shade yung sphere at saka cone, ganun din natin shade yung kanyang mukha. So dito sa part na to, nagkakaroon ng shading. Sa cone naman, doon sa ilalim na bahagi at kakaroon ng shading. At yung snout niya, dahil yung part na nakaharap sa atin ay hindi nakaharap sa araw or sa ilaw, therefore mas dark yon compared sa iba. Yun yung mga tenga niya, hindi rin nakaharap sa araw, so magkakaroon din ng darker portion doon. And then meron pang plane dito na nakatalikod sa ilaw, so may dark portion din doon. At doon sa leeg niya na parang cylinder ay magkakaroon din ng dark portion. So yan lang yung mga i-shade natin. Ang ginagamit ko usually hatching na isang direction lang, no? So para mas ma-indicate na hindi sobrang rough yung texture ng aso. Kasi pag ginawa ko siyang cross-hatching, nag-iiba yung itsura niya, parang nagiging scales. So this time, dahil fur naman siya, isang direction lang yung gagamitin natin, no? Dito nga pala, naisip ko na maaaring hindi pure na white yung aso na dinodrawing natin. So, maaaring meron siyang, halimbawa, meron siyang fur na kulay brown, no? So, naisipan ko lagyan siya ng parang kulay brown na fur sa kaliwang bahagi ng mukha niya. So, in-indicate ko yun dito by doing additional hatching. So parang nagmukha ng corgi yung mukha ng aso, no? Pero yung tenga niya maliit para sa corgi. Alright, so pwedeng ito na yung final output kapag pen and ink yung gamit natin. Pero kapag pencil, pwede pa tayo mag-blend, no?
So ito nga pala mga technique na 'to, applicable siya hindi lang sa digital art 'no, kundi kahit sa pencil or kahit sa pen and ink. Ah, Dine-demo ko lang siya sa digital art kasi mas madaling ma-capture yung video. Pero actually ano siya, mas mas kaya ko siyang gawin actually sa lapis or sa pen and ink. So isa sa mga epekto kapagka nag-blend tayo ay nabubura yung line art 'no. So para masolusyunan 'yon, babakatin lang natin ulit yung line art para mas maging defined yung, shape or yung outline ng ating drawing. Okay, so ganito mag-drawing ng aso 'no. So, o nga pala don't forget to like and subscribe at kita-kita tayo sa susunod niyong obra.